Ayan, simulan na natin to. Bonoan, ito na naman sinasabi ko. Bonoan at least 500 million DPWH leadership funds allocated to each senator in 2025. Nako, ito na yung sinasabi ko. Ito na sila. Aray ko. Ayan na. Sabi na ito na to pakinggan po natin ito pakinggan po natin ito. Nako. Humirit din umano ng mga proyekto sina Senators Robin Padilla, Oy! Bongo, Oy! Ba, Bongo Robin, sabit anak ko po, aray ko, Jason Permit, aray ko. Yan ang laman ng testimonya ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan, kung saan nabanggit din ang tinatawag na leadership funds ng mga senador. Uy! Alam niyo mga kababayan, ito kasi, matagal na natin sinabi to, panahon nga ni Quezon. Natatandaan nyo, panahon ni Quezon, para manatili siya sa kanyang Senate presidency, nagpakalat siya ng pondo. Kung natatandaan niyo, sabi ko nga sa inyo, si Quezon, hindi pwede nating laplapin dahil presiding officer. Ismak lang. Aray ko. Diba? Ismak lang kailangan kay Quezon kasi nga delikado tayo dyan. Dahil nung nakaraan, nung kanyang pagiging Senate presidency, he makes sure that every senator have been funded by flood control so that his Senate presidency will be safe. Aray ko. Okay? Shout out to my campaign manager too. Campaign manager Addictus Rex. Ang sabi ni madagdag ko lang nandito si Addictus Rex So si Lipeste ay matatalo sa kaso namin ni Yusek Claire. Tuloy na ang pagiging senador ni Yusek Claire. May pondo na kami. Aray ko. Okay? We have, we have really, we're gonna pursue the senatorial race for our beloved Yusek Claire Castro. Aray ko. Because the case of Lepeste versus Yusek Claire will be unfavorable to our beloved Senator Claire Castro. We have fun. Aray ko. 500 million, baby. 500 million. Lord, I'm one. Lord, I'm two. Lord, 500 million yan. Ipupondo sa Senado ni Claire Castro. Aray ko. Lord, I'm one. Lord, I'm two. Lord, 500 million yan. Aray ko. Ipupondo sa Senado ni Claire Castro. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Ang bilis talaga mag-isip! Napakabilis! Ang bilis no, pare? Pare Eduardo, bilis no? Pare Addictus, no? Ang bilis. Diretso natin. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
Natapos na ang prosekusyon sa pagpepresenta ng testigo sa kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at kapwa-akusado nito. Kailan kaya babalik si Bong Revilla? Ano ba naman? Ano nangyayari? Ibalik si Bong, plunder yan! Alam nyo mga kababayan, yan ang sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko, kaya kailangan meron tayong si Claire Castro na nasa Senado. Kung nandiyan si Claire Castro, si Auntie Claire, pipigilan yan. Alam mo naman yung bunganga nun. Maglalabas na naman yun ng karatula. Di ba plunder ka? Nakaganon yun, no? Nakaganon? Ha? Nakaganon yun, no? Di ba plunder yan? Ba't nakalabas yan? Kung nakaganon yun, yung lagi niyang ginagawa. Dahil sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga huling hinarap si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kung saan naungkat ang usaping leadership fund na para sa priority projects ng mga senador na nagkakahalaga ng 24 billion pesos noong 2024 at 2025. Dito umano hinugot ang pondo para sa proyektong Kaya mo, yan po isa sa dahilan ba't nagalit si BBM eh. Yung lantaran na talaga eh. Lantarang nakawan, lantarang katarantaduan ng mga senador na to eh. Tapos magtataka pa tayo? Ba't sila nauubos? Ha? Don't be surprised, Your Honor, Mr. Chair, if they are going to jail one by one. Because they have stolen the people money. Ha? Don't be surprised and don't be sad because that's better for them. They are really greedy to the people's money and the people's tax. They are so greedy. Huh? Be proud of this administration. Be proud of Yuse Claire Castro. Be proud of Bagong Pilipinas because we are aiming to change our country, not in the taking big one step, but even though we take little by little, I'm sure we're gonna make it. Okay? We can make it! Aray ko. Ubusin ko to, para Eduardo. Ubusin ko. Isa-charge ko mamaya. Tatravel ako ng 3 oras eh. Ubusin ko na dito. Mamaya mag-charge yan. na sa kaso. Ayon kay Bonoan, nagsimula ang leadership fund noong 2024 na Oh. dumaan umano sa cabinet meeting. Oh. Si Senator Mig Zubiri ang Senate President noong panahon na yon, habang si Revilla ang chairperson ng Senate Committee on Public Works. Kita mo na ha, ayan ha. Sabi ko nga sa inyo, mauubos talaga. Ikaw isa ka pa, pusang ina ka, Cayetano ha. Pusang ina ka ha. Walang iya ka talaga, Cayetano. Pag nababanggit ang Cayetano ngayon, para akong Cayetano. Parang ang katumbas na meaning, tarantado. Aray ko. Diba? Pag binabanggit sa akin, Cayetano, para ako minumura ngayon eh. Cayetano, tarantado. Cayetano, tarantado. Aray ko. Isa ka pa ha. Yung lake, pinatag mo. Mamaya ka sa akin. Si Zubiri daw ang may pasya sa kung magkano ang ilalaang pondo sa bawat senador. Nakadalasan anya ay 500 million pesos ang minimum, pero 1 billion pesos para sa chairman ng major committees. Nako! Gayunman, nilinaw ni Bonoan na walang mali sa pag-avail ng leadership fund hanggat walang kickback na natatanggap ang mga mambabatas. Nako! Ibinunyag din ni Bonoan na bukod kina Revilla Ayan nga po, ayan po yung sinasabi natin, modern pork barrel na ginagawa nila. Ayan na po, tinanggal yung pork barrel, pinalitan naman nila ng ganyan. 'Di ba? Yan po yun eh. Pero si Lacson, diyan ako bibili, wala siyang ganyan-ganyan. Talagang ano lang siya, legislate. Paggawa lang ng batas, investigasyon. Ganun lang. Kaya mahirap tong mapataob ni ano eh. Mahirap mapataob to ni Cayetano. Wala siyang makikita diyan kay Ping Lacson. Anong uungatin niya? Kuratong baleleng na naman. Laos na yun. Sealed and done na yun. Oh. Yan, ang modern pork barrel. Yan ang sinasabi natin eh. Oh, lahat kayo makulong! Biro mo lahat sila meron.
Lahat na yan. Kasi, kung di natin itatry, kung di natin gagawin, hindi mangyayari. Kailangan natin gawin para mangyari. Di ba? Di ba? Gaya ng sinabi mo sa girlfriend mo. Ano sabi mo? Sabi mo, kailangan, itry natin ito. Ano sabi ng girlfriend mo? Ano itatry? Tingnan natin kung tayo ba talaga makagawa tayo ng pamilya. Ha? Oo. Alam nga naman 5 taon na tayo. Halimbawa, 5 taon tayo. Hindi naman pala tayo makakagawa ng pamilya. Wala rin. I-try na natin ngayon. Aray ko. Diba? Testingin natin. Eh mamaya, ba't pa tayo nagjowa dalawa kung wala rin tayong pamilya? Diba? Kaya kailangan, yan ang sasabihin mo muna sa jowa mo, try natin. Diba? Maulan pa naman ngayon. Pwede niyong maitry yan. Diba? Diba, Askim? Tama naman eh. Ang title lang, tas ang background song nyo, All or Nothing. Cause I want it all or nothing at all. It's no more less the fall when you reach the bottom. It's now or never. Diba? Sabi nung kantang yon, when you reach the bottom, wala nang ibang desisyon. It's now or never! Kailangan desisyon mo yan eh. Ha? In Tagalog, buksan mo, papasukin ako. Diba? Kailangan buksan mo yan at papasukin ako. Eh, paano mo mabubuksan? Bulaklak para sa'yo. Kaya mga kababayan, mga karayuma, kaya po isang alamat po ang bulaklak. Marami pong nabubuksan dyan dahil sa bulaklak. Aray ko. Ayan po yan po ang ating konting trivia na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na kabuhayan. Diretso. Senador Jinggoy Estrada, nagsumite rin ng listahan ng infrastructure projects kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sina Senators Bongo at Robin Padilla. Patay! Dagdag niya, lahat ng senador noong 2024 ay nag-avail umano ng leadership fund. Patay! Isiniwalat pa ni Bunuan na nagpasalamat at in-acknowledge pa ni na Senators Amy Marcos. Ayan na naman si Amy Marcos, mga kababayan, ang modern Michael Jackson. Ow! Aray ko. Ayan na naman po si Amy Marcos, ang modern Michael Jackson. Ow! Aray ko. Kitang-kita nyo naman. Sa ilong pa lang, talagang gusto niyang gayahin ang legendary Michael Jackson. At Boss Mike na naman, no? Boss, naka-live ako. Hello. Gago, naka-live ka pa eh. Ano na tayo? Hindi. Anong oras bang biyahe mo? Sandali lang to, saglit lang to. Wait lang. Oh, Aray ko. matawag na yung boss natin eh. Alis na. Susunod na ako, boss. Relax. Okay. Pupunta na ako. Relax. Relax ka lang. Ako bahala. Ay. Nagalit eh. Ba't daw naka-live pa tayo? Siya nga 6 na beses mag-live eh.
Grabe naman yan. Siya nga 6 na beses mag-live. Ako ngayon lang eh. Kahapon naglolo ko nga yung signal eh. Napakaano. Ba't dito pa ako nagla-live daw? May channel na ako. Wala pa nga eh. Gusto ko agad ako palayasin. Anong klaseng boss yan, ha? Aray ko. Ha? Klase, no? Anong klase pong boss Mike Cervera yan, no? Wala na ako sa ano? Wala na ako sa mood tuloy. Pinapalayas na ako dito. Wala na, squatter na naman tayo. Yan. Kaya pala nagtataka ako, pinapalitan niya ng logo. Di ba, iba na yung logo natin. Pinalitan ng logo, parang sinasabi niyang malas ako dito. Aray ko. Pinapalitan niya ng logo. No, pinapalitan niya ng logo, tapos may check na yung Vengador. Parang sinasabi niya, ready na, palayasin na lang ako. Ito nga po si Amy Marcos, ang Michael Jackson of 2026. Ang itsura ni Amy Marcos po, ay parang napanood ko na to eh. Nasa Wakanda Forever. Wakanda Forever! Oh! Doon niyo po makikita ang mga lahi ni Amy Marcos, mga Homo sapien, Homo tarantula, Homo babalina. Nandun eh. Panoorin niyo yung Wakanda Forever. Makikita niyo yung lahi ni Amy Marcos doon. Meron din Homo sapien, Homo babalina. Aray ko. Ni Marcos at Revilla ang umano'y assistance na ibinigay niya para maka-avail ng leadership fund ang mga ito. Nako! Dito, tinukoy rin ni Bunuan ang iba pang paraan para makakuha ng pondo para sa mga proyekto. Nako! Ang errata o revised information na nakasaad sa mga proyekto mula sa district offices o sa proponent ng proyekto. Nako! Direkta umano itong isinusumite sa House Committee on Appropriations na pinamumunuan noon ni resigned Congressman Saldico na nagdedesisyon bago isumite ang proyekto sa plenaryo ng Kamara. Nako! Nang tanungin naman ng depensa ni Revilla si Bunuan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto, tikom ang dating kalihim at ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Uy! Magsisimula ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa. Alam mo, Miss Banoan, hindi pwedeng tahimik na wala kang, meron ka. Meron ka. Tandaan nyo sa isang connivance or pagsasabuatan, hindi pwede ang isa yan, walang mapapala dahil hindi po magtutuloy yan kung walang mapapala yung isa. Mabubuking yan. Lahat kayo may mapapala. Kaya Bongo, Robin Padilla, ano to? Aray ko. Yari. To September 1. Para sa agenda, John Riz Galata, Billionario News Channel. Umalma naman si Senate Majority Leader Mig Zubiri sa pahayag ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa umano'y leadership funds ng mga senador noong 2024. Anya hindi siya kailanman humingi at humawak ng kahit anong listahan ng project requests mula sa mga senador kahit pa noong siya ay nakaupo bilang SP. Malaman na lang natin yan, Sir Mike, Senator Zubiri. Malaman po natin yan. Basta, as of now, kayo ay under observation until proven guilty. Aray ko. Diba? Malaman natin. As of now, as of the moment, you are under observation until proven guilty. Aray ko. Lahat din daw ng proposed budget amendments ay dumadaan lamang sa Senate Finance Committee. Wala tayong magagawa yan, di ba? Basta, ngayon, sa nangyayari sa Senado ngayon, lahat kayo, maaari kayong suspect until proven guilty. Kasi, kayo ang binigyan ng pondo, ah. You are the one who accepted the fund from Zubiri and Chis Escudero. So, that anomaly, you are involved. And we cannot say that you are innocent. But we can say, you are a suspect. Nauubos yung English ko ngayon. Biro nyo mga kababayan, si Bongo given eh. Given na si Bongo. Ha? Given na po si Bongo eh. Kasi si Bongo, may CLTG yan. Eto nga po, mga kababayan, ilagay ko lang po sa inyo ha.
Eto po mga kababayan, Bongo, wag mo kaming kinukupal-kupal dito. Dinadaan-daanan mo kami sa mga paepal mo, leche ka. Bongo, bibigyan kita ng sample, Eto yung Davao Tolomo River. Tignan mo, Bongo, tignan mo yung Davao Tolomo River. Nakita mo ba, Bongo? Ayan yung project ng kapatid mo. Yung Alprego, yung sinabi ni BBM sa sumbong sa Pangulo App, ayan po yung Davao Tolomo River, kinurakot lang ng Alprego, kapatid ni Bongo. Aray ko. Ayan Bongo, dinikit ko para hindi ka na mahirapan. Construction of concrete revetment along Talomo River. Asan yung concrete dyan, Asan yung concrete? Asan? Puro yan soil. Aray ko. Alam mo ba yung concrete? Ang tawag doon, semento. Aray ko. Pero dito, lupa. Anong English yan? Soil. Aray ko. Anong nakalagay dito sa kapatid mo? Construction of concrete revetment along Talomo River. Ayan po yung inaano ngayon, yung umaapaw ngayon sa Davao. Kaya lagpas tao ay lagpas tae ang baha. Isa pa. Magkano yan? 86 million niya mga kababayan, mga karayuma. 2024. Isa pa. Nag-construction uli sila. Concrete. Talomo River. 48 million. Tignan niyo mga kababayan, Asan ang concrete dyan? Asan? Aray ko. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Biro nyo mga kababayan, kung hindi po in-expose ng Pangulo to, talagang ginagago po tayo ng mga senador na to. Talagang winawalang niya po tayo. Kaya Bongo, wag kang magmamalinis dito, Bongo. Meron ka pang chicken lomi to go, CLTG. Walang yang pamilya mo, Bongo. Alprego, chicken lomi to go. Kaya sabi ni Digong dyan, si Bongo mayaman na yan. Paano ginawang kontraktor ang buong pamilya?
politika para lang kay Sara. Taong bayan hindi